eroplanong lumipad ni DILG Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan hinihinalang nagtatago si Zaldico. May sarili raw na bahay roon si Ko na nasa isang mala-exclusive subdivision. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mayroon ng impormasyon ng mga otoridad kung saan eksaktong nagtatago ang isa sa mga tinaguriang big fish kaugnay sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binabantayan nila ang isang gated community na mala-exclusive subdivision sa Lisbon, Portugal, kung saan daw nagtatago si Ko. Parang Forbes party. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operative sa atin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. Naniniwala si Remulla na matagal nang nagtatago si Ko roon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Aminado naman si Remulla na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko sa bansa, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pwede lang daw siya i-extradite o isuko ng isang bansa kung ang kaso ay nagawa bago pa siya magkaroon ng passport sa bansang iyon. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Kriminal talaga. May escape route siya eh. Alam niya kung paano tatakas eh. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Remulla na handa raw siyang sunduin si Ko sa Portugal kung hihilingin ng kongresista. Una nang sinabi ni Remulla na nagparamdam ang dating kongresista ng kagustuhan makipagdialogo sa ombudsman. Pero bine-verify pa kung totoo ito. Kung willing talaga siya, pwede ako ang pumunta doon mismo at ako ang maghahatid sa kanya pa uwi dito. As long as he is willing, participant into the flood control investigation, dadalhin namin siya dito. Para naman sa Department of Justice at sa Malacanang, malaking bagay kung tototohanin ni Ko ang sinabi niyang nakikipag-ugnayan siya sa pamahalaan para sa posibleng pagbabalik bansa. Pending pa ang red notice na hinihingi ng pamahalaan sa Interpol para mapabilis ang pagpapauwi kay Ko. Dati na raw tiniyak ng ombudsman na lahat ng proteksyon na kailangan ni Ko ay ibibigay sa kanya oras na umuwi siya. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Samantala, ang mga air assets o eroplano na pag-aari umano ni Ko, pahirap para sa pamahalaan. Habang nakagarahe ang mga ito sa hangar sa Malaysia at Singapore, gumagastos ang gobyerno ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw sa kada air asset para sa maintenance at hangar fees. Dahil wala pang forfeiture order para sa mga eroplanong ito, hindi pa ito maiuwi sa bansa, kaya patuloy na umaandar ang metro. Parang yun na yung nakakasama ng loob, double whammy for us eh. Dinakawan na yung mga air assets niya, tapos gagastos pa tayo para maibalik sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.